Magandang araw. Atin ngayong tatalakayin ang ikalawang bahagi ng ating paksa na may pamagat na nangatupad na mga hula, mga katunayan ng inspirasyon. Inaangkin ng Diyos na maipahahayag niya ang hinaharap. Sinasabi niya, narito ang mga dating bagay ay lumipas na at ang mga bagong bagay ay ipinahahayag ko. Bago sila lumitaw, ay sinasabi ko sa inyo ang tungkol sa kanila. Isayas Kabanata 42 at talatang 9. Sapagkat naipahahayag ng Diyos ang wakas mula sa pasimula, Isayas Kabanata 46, talatang 9 at 10, ang nangatupad na hula ay naging isang makapangyarihang patotoo sa natatanging inspirasyon ng Biblia. Unang tanong, ano ang hula ng Diyos tungkol sa matandang Babilonya? Isayas Kabanata 13, mga talata 11 at 20. At ang Babilonya, ang kalwalhatian ng mga kaharian, ang kariktan at ipinagmamalaki ng mga Kaldeyo, ay magiging gaya ng Sodoma at Gomora kapag ibinagsak sila ng Diyos. Hindi ito matitirhan kailanman, ni matitirhan sa lahat ng mga salinlahi, ni magtatayo roon ng tolda ang taga-Arabia, ni pahihigain doon ng mga pastol ang kanilang kawan. Basahin din ng Jeremias Kabanata 51, mga talatang 26 at 37. Pumunta kayo sa lugar ng matandang Babilonya at makikita ninyo na ito ay nasa kawakasan, ayon sa sinabi ng Diyos sa mangyayari rito. Ikalawang tanong, anong sinasabi ng Diyos na gagawin niya sa dakilang syudad ng Ninibe? Sefanyas Kabanatang 2, mga talatang 13 at 15. At kanyang iuunat ang kanyang kamay laban sa hilaga, at gigibain ang Assyria, at ang Ninibe ay sisirain at tutuyuing gaya ng ilang. Ito ang masayang bayan na ninirahang tiwasay, na nagsasabi sa sarili, ako nga at walang iba liban sa akin. Siya'y naging wasak, naging dakong higaan para sa mababangis na hayop, sapagkat dumaraan sa kanya ay sumusutsot at ikinukumpas ang kanyang kamay. Ang Ninibe ay isang malaking lunsod noon. Iyon ay 7.5 milya sa paligid. Ang mga kuta nito ay pinaliligiran ng 1,640 acres na lupain. Sa paghuhukay ng Ninibe, ang mga bahagi ng mga palasyo ni Sennacherib at ni Ashurbanipal ay nabuksan. Isang luwad o clay na prisma ni Sennacherib ang nagbibigay ng pangalan ng 15 pintuan ng kuta ng Ninibe. Ang mga kutang ito ay halos 60 talampakan ang taas at 40 talampakan ang kapal. Ikatlong tanong, tamang-tama ba ang pagkahula ng Diyos sa pagbagsak ng Ehipto, o siya ba ay muling magiging isang makapangyarihang pansanlibutan? Ezekiel Kabanatang 20 at talatang 15. Siya'y magiging pinakamababa sa mga kaharian at hindi na muling matataas pa ng higit kaysa mga bansa. At gagawin ko silang napakaliit na anupat hindi na sila mamumuno sa mga bansa. Basahin din ng Ezekiel Kabanatang 30, mga talatang 4, 12 at 13. Ang Ehipto noon ay naging pangunahing bansa sa sanlibutan. Ito ang sentro ng lahat ng mga sining, agham at ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Napanatili niya ang kanyang pananarili sa loob ng 1,000 taon. Ika-4 na tanong, ano ang hula ng Diyos tungkol sa matandang Tiro? Ezekiel Kabanatang 26, mga talatang 12 hanggang 14. Kanilang sasamsamin ang iyong mga kayamanan at nanakawin ang iyong kalakal. Kanilang ibabagsak ang iyong mga pader at gigibain ang iyong magagandang bahay. Ang iyong mga bato, kahoy at ang lupa ay ihahagis nila sa gitna ng dagat. Aking patitigilin ang tinig ng iyong mga awit, at ang tunog ng iyong mga lira ay hindi na maririnig. At gagawin kitang hubad na bato.
ikaw ay magiging dakong ladlaran ng mga lambat, ikaw ay hindi na muling itatayo, sapagkat akong Panginoon ang nagsalita, sabi ng Panginoong Diyos. Ang Tiro ay isang siyudad noon ng mga mangangalakal na nakikipagkalakalan sa lahat ng mga bansa sa paligid ng dagat Mediterranean at lampas pa roon. Dahil sa kanilang kayamanan noon ay madalas silang nasasangkot sa hindi ninanais na mga digmaan. Si Nabucodonosor ay sumalakay sa himpilang panlupa ng Tiro at nagtagumpay sa pagwasak noon. Pinangunahan niya noon ang 13 taong pananalakay. Ngunit ang mga tao ay nagsilipat sa pulo na kailan may hindi niya nasakop. Gayon may isang kasunduan ang pinasukan na nagpapahintulot sa Tiro na mapanatili ang paghahari nito sa isang kalagayang kalahating nananarili. Ang Babylonia ay nanatiling may isang komunisyado sa syudad na ang tungkulin ay tiyakin ng tumpak na buwis ay nababayarang regular sa Babylonia. Ang Tiro sa kalaparang lupain ay hindi muling itinayo ng panahong iyon, ngunit ang syudad na nasa pulo ay nagpatuloy ng panahon ng Persia. Nang masakop ni Alejandro ang sanlibutan, ang pulong syudad na ito ay tumangging pailalim sa pamamahala ng Gresya. Kaya si Alejandro, gamit ang mga troso at mga labing galing sa matandang lungsod ng Tiro, ay gumawa ng isang daanang palabas patungo sa pulo at tinupad ang hula sa Ezekiel Kabanata 26 at talatang 12. Pagkalipas ng 7 buwan, nasakop niya at winasak ang syudad. Pinatay niya ang mga pangulo at ipinagbili ang nananatiling naninirahan sa pagiging alipin. Ang syudad ay muling itinayo, ngunit kailan may hindi na nasa uli sa dati bago ito nabagsak. Nang dakong huli noong AD 1291, ito ay halos nalubos ang pagkawasak sa pamamagitan ng mga Saracens. Ang munting bayan mula sa panahong iyon ay may bahaging nasa dakong hilaga ng pulo, at ang bayan mula sa panahong iyon ay may bahaging nasa dakong hilaga ng pulo, at ang ibang bahagi ay nasa tulay, causeway, na naragdagan ng pagbaha ng panahon hanggang sa naging halos kalahating milya ang luwang. Ang iba sa mga labi ng matatandang gusali ay maaari pa ring makita sa tubig. Mayroon pa ring isang daungan ng mangingisda sa hilagang panig ng pulo. Ang dakilang bansa noong panahon ni Ezekiel ay wala na. Ikalimang tanong, ang mga bansa ba ng Europa ay magkakaisa pa? Daniel, Kabanatang 2, talatang 4 at 3. Kung paanong iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng luwad, pagsasama-samahin nila ang kanilang mga sarili sa binhi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakahalo. Kung paanong ang bakal ay hindi humahalo sa luwad. Sa panaginip na ibinigay kay Nebuchadnezzar, ipinahayag ng Diyos ang hinaharap ng mga bansa hanggang sa panahon ng kawakasan. Basahin ang Daniel, Kabanatang 2, mga talatang 31 hanggang 45. Ang hari ay pinagpakitaan ng isang larawan at ang iba't ibang bahagi ng larawan ay kumakatawan sa dakilang mga kapangyarihang pansanlibutan. Ang ulong ginto ay kumakatawan sa Babylonia. Ang dibdib at ang mga bisig na pilak ay naglalarawan ng kasunod na kahariang pansanlibutan, ang Medo-Persia. Ang tiyan at mga hita na tanso ay kumakatawan sa kaharian ng Gresya. Ang mga binting bakal ay kumakatawan sa Roma. Ang pagkakahati sa 10 ng kanluraning Roma ay kumakatawan sa 10 daliri ng paa. Ang mga iyon ay magkahalong bakal at putik. At kung paanong hindi maaring paghaluin ang bakal at ang putik at paglakipin ang mga ito, gayon ang hula ng mga bansa sa Europa kailan may hindi magkakaisa. Si Carlo Magno, si Louis XV, Napoleon, Kaiser Wilhelm, at si Hitler ay nagsikap na lahat upang pagbuklurin ang Europa at nangabigo. Bakit? Basahin muli ang Daniel, Kabanatang 2,
talatang 43. Tayo ay nabubuhay na sa mga huling araw ng lupa. Dapat nating sundin ang payo ng Biblia. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Unang Korinto, Kabanatang 10, talatang 11. Manalig kayo sa Panginoon ninyong Diyos at kayo magiging matatag. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at kayo magtatagumpay. Ikalawang Kronika, Kabanatang 20 at talatang 20. Sa ikatlong bahagi ng ating paksa, atin namang tatalakayan ng may pamagat na ang paglikha ng lahat ng mga bagay.